Muli po isang magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay darako na sa pinaka-very exciting part ng ating pananambahan, and at the same time, ito yung masasabi natin na pinaka-nakaantok. No? Kasi nasa dulo tayo ng ating pananambahan. Ito rin yung kadalasan na madalas, no, kapag sanay kang matulog, ito yung oras na aantukin ka. No? Kahit naman sa bahay, no, naantok tayo sa ganitong mga oras. Pero dalangin ko na inyo pong ibibigay ang inyong atensyon sa mga pananalita ng ating maririnig. And we're going to open our Bible sa Galatians chapter 4. Galatians chapter 4 verses 4 hanggang verses 7 hanggang 11. I'm sorry, Galatia chapter 4 verses 7 hanggang 11. Okay, minsan pa Galatia chapter 4 verses 7 hanggang 11. Ang ating pag-uusapan sa umagang ito, pinamagatan natin siyang ang ating mana sa kalangitan. Okay, ang ating mana sa kalangitan. Ito ang sabi ng Galatia chapter 4 verses 7 hanggang 11. Ginawa na kayo ng Diyos ng mga anak at hindi ng mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Ganda, no? Dahil doon, ang sabi ng Bible, kayo ay mga tagapagmana niya. Noong hindi pa ninyo nakilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, at mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? May itinatangi kayong mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nangangamba akong baka nasayang lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. Ang Diyos ang mapurihan sa pagkabasa ng kaniyang mga salita. Once again, ang pag-uusapan natin sa umagang ito, pinamagatan natin siyang ang ating mana sa kalangitan. Alam niyo, merong pangako ang ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 5 and Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, most certainly, sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6, mag-impok kayo ng kayamanan doon sa langit. Dahil doon sa langit, walang magnanakaw na nakapasok, walang kalawang na naninira. In short, ang sinasabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6, ang ating kayamanan doon sa langit ay hindi nawawala. Okay? Ang ating kayamanan sa langit ay hindi nawawala. In contrast, ang sabi ni Jesus Christ, huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dahil dito ay mayroong mga magnanakaw, mayroong kalawang na sumisira. So, ibinigay sa atin ni Jesus Christ ang isang argument na kung saan we have to choose kung saan natin ilalagak ang ating kayamanan. Is it for something that has eternal value or it is something for just temporary? And in Galatians chapter 4, actually, dito sa Galatians chapter 4, ang ating kapatid na si Apostol Pablo, ang sumulat ng aklat ng Galatia, siya po ay nagbigay ng serye ng mga argumento laban sa isang katuruan patungkol sa kaligtasan, at ang sabi po ng iilan, at mayroong mga ganitong klase ng mga tagapagturo na isinusulong nila na ang pananampalataya
upang ikaw ay maging ganap na ligtas, kinakailangan mayroong kasamang gawa. Ito yung argument sa Galatians chapter 4, verses 1 hanggang 11. Merong nakapasok sa church, merong nagpunta sa simbahan mula sa Jerusalem at nagpakilala na sila po ay kabilang sa church at ang sabi nila, hindi sapat na ikaw ay merong pananampalataya lamang. Ang sabi na kinakailangan, gumawa ka din. At ang sinasabing gawa doon ay yung pagsunod doon sa seremonya ng kautusan ni Moses na ibinigay ng Diyos sa kanya. So hinahaluan nila ng pananampalataya ang mga seremonya ni Moses. So salvation or faith plus work is equal to salvation. Pananampalataya kasama ang gawa upang ikaw ay maligtas. Mga kapatid, malapit na po tayo doon sa tinatawag na Reformation Day. And if you are familiar with Reformation Day, ito yung panahon na kung saan merong isang paring Katoliko na nabuksan ang kanyang paningin sa katotohanan ng Biblia at siya po ay nagprotesta sa Roman Catholic Church sa pamamagitan ng paglalagay niya sa pintuan ng simbahan ng kanyang 95 thesis. At ang nilalaman ng kanyang 95 thesis ay hindi kinakailangang gumawa para ikaw ay maligtas dahil sinasabi ng Biblia that the just shall live by faith. At ang pangalan ng paring iyon ay si Martin Luther. No, siya po ang mas kilala kapag naalala po natin yung tinatawag na Reformation. Siya ang ginamit ng Diyos na mas kilala upang ibalik ang Christianity sa tunay nitong itinuturo. Na ang kaligtasan ay nakakamit sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kaya ang sabi doon is sola fide, by faith alone, sa pananampalataya lamang. So ang ating susundin yung ibinigay ng Panginoon kay Martin Luther, we better go back sa kung ano ang sinasabi ng Bible, doon sa mga inspired writings ng mga aklat sa Bible upang tayo ay magkaroon ng isang matibay na pamantayan kung ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kaligtasan. And Galatians chapter 4 verse 1 hanggang 11 ay isa sa pinakamabisang defense. Isang mabisang argument, pananggala, laban doon sa mga nagsasabi na ang kaligtasan ay nakakamit sa pamamagitan ng pananampalatayang may kalakip na gawa. Ito lamang yung very simple logic doon. Kung kinakailangang lakipan ng gawa ang ang pananampalataya para maligtas, ano pa ang kwenta at kabuluhan ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo? Tama po ba? Kung ang pananampalataya ay kinakailangang lakipan ng gawa upang tayo ay maligtas, ano pa ang kabuluhan, ano pa ang kwenta, ano pa ang saysay ng kamatayan at sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Now, ito yung sabi ng Galatians chapter 4 verse 7. Galatians chapter 4 verse 7. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak niya at hindi na mga alipin. Ang sabi doon, ginawa na tayo ng Diyos na mga anak niya at hindi na mga alipin. And then, mapapansin po natin na sinasabi ng Biblia na tayo po ay inadapt, kinukop ng Diyos. Yun po yung pinag-aralan natin last Sunday, na tayo ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos, tayo ay naging bahagi ng covenant ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkukop na ginawa sa atin. So tayo ay naging legal na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng adoption. Okay, tayo ay inadapt. Okay, alam naman natin yan, di ba? Yung patungkol sa adoption, mayroong mag-asawa na walang kakayahang magkaanak, para sila ay magkaroon ng anak, pupunta sila sa DSWD or MSWD or sino mang department ng government na pwede lang kausapin para sila po ay makapag-adopt ng mga anak. O meron namang ilan, meron silang mga anak pero gusto pa nilang magkaanak
ang gagawin nila, pero dahil sila po ay nasa edad na, ang gagawin nila, sila po ay pupunta sa government. Legal process para sila po ay magkaroon ng isa pang anak. And by legality, kapag nag-adopt sila ng kanilang anak, masasabi nila na yun ay tunay nilang anak. Kahit hindi biological. At mapapansin natin dito na ang ating Panginoon Diyos, meron siyang itinuturo sa pamamagitan ni Apostol Pablo na tayo ay naging mga anak ng Diyos. Tayo ay ginawang mga anak ng Diyos. Diba? John chapter 1 verse 12. Ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So tayo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Okay? So yun yung sinasabi sa atin ng Bible. At papansin natin doon sa verse 7 and verse 8, sabi niya, verse 8 ng Galatians chapter 4, noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Yan ang sinasabi ni Apostol Paul sa atin. Siya po ay nagsiset ng question. Tinatanong niya ang mga taga-Galatia sa pamamagitan ng kanyang maikling sulat dito sa Galatians, na kung saan sinasabi ni Apostol Pablo na baka nasayang lang ang lahat ng aking pagpapagal sa inyo. Okay, ngayon, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, nasa pamilya na kayo ng Diyos. At dahil mayroong mga pumasok sa inyo na nagsasabi ng ibang gospel, sabi niya, bakit kayo bumabalik doon? Bakit kayo bumabalik doon sa mga bagay na umaalipin sa inyo? Di ba sabi niya doon? Kayo ay alipin, sabi niya, ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Binabalikan nila yung nakaraan. Binabalikan nila yung dati nilang pananampalataya. Binabalikan nila yung kailang dating paniniwala. Binabalikan nila yung seremonya ni Moses upang masabi nila na sila ay ligtas. At ang nakakalungkot, even sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, sa panahon ni Pablo, ang Judaism ay naging isang pagan religion. Naging isang false religion. Okay? Sa panahon ni Jesus Christ. That's why, yun ang reason kung bakit ang ating Panginoong Yesukristo ay bumaba dito sa lupa. Upang iligtas ang kanyang bayan mula sa kanyang pagkakaalipin, hindi lamang sa kasalanan, kundi iligtas ang kanyang bayan mula sa maling relihiyon, mula sa maling paniniwala. At naranasan po natin yan, mga kapatid. Na minsan sa buhay natin, bago natin nakilala ang Diyos, o mas magandang sabihin natin, bago tayo kinilala ng Diyos, tayo ay kasama sa maling pananampalataya. Tayo ay kasama sa maling paniniwala. Hindi tayo sumasamba sa tunay na Diyos. Nainiwala tayo na para tayo ay maligtas, kailangan gumawa ka ng mabuti. Nainiwala tayo dati na para tayo maligtas, kailangan maging mabait ka. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, naunawaan natin ngayon na ang kaligtasan ay naabot natin, nakamtan natin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang sabi ni Apostol Pablo, kung kayo ay bumabalik sa dati ninyong maling pananampalataya, sa mga bagay na umaalipin sa inyo, sabi niya parang nawalan ng kabuluhan ang lahat ng mga pagpapagal ko sa inyo. Ang Galatians chapter 4, verse 1 to 11 ay nagpapaalala sa atin na posible pala kahit ang isang tunay na Kristiyano, siya ay madaya. Siya ay madeceive. Siya ay maloko ng maling paniniwala. Pero kung tunay siyang Kristiyano, ang kanyang
estado bilang nadaya ay pansamantala lamang. Hindi magpapatuloy yan hanggang sa mamatay siya na siya ay nasa maling paniniwala. But again, warning para sa ating lahat na posible pala na kahit totoo kang Kristiyano, pwede kang lokohin, dayain ng ibang mga tao na mayroong maling paniniwala upang iwanan mo yung tamang paniniwala. But once again, if you are a Christian, if you are a true believer of the Lord Jesus Christ, pansamantala lamang yun. Na hindi ka pwedeng manatili habang panahon doon sa ganoong estado. Now, ano ang sabi ng Galatians chapter 4, verse 5, 6, and 7? Okay? Galatians chapter 4, verse 5, 6, and 7. Basahin po natin. Verse 5 ng Galatians chapter 4, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon, tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. Take note of the word, tayo ay maituturing na mga anak ng Diyos. Verse 6, at dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama ko. Verse 7, ginawa kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin, at kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. So that talks about adoption. Okay? Gamitin ko po yung word na Tagalog, mga inampon. Tayo ay mga inampon ng Diyos. Meron lamang pong iisang pagkakataon na ginamit ni Apostol Pablo yung word na adoption sa New Testament, at ito ay ginamit niya sa Book of Romans, Book of Ephesians, and Book of Galatians. Sa tatlong sulat na ginamit ni Apostol Pablo yung word na adoption, tatlo lamang po. Romans, Ephesians, and the Book of Galatians. Yung word na adoption, ito po ay compound Greek word. Pinagsamang salita sa Griego na ang ibig sabihin ay son, S-O-N, anak na lalaki. Ang Greek word is huios, U-H-U-I-O-S, at tithmi, to place. So yung word na tithmi, it means to place. So ibig sabihin ng word na adoption is to place as a son. Kaya tama yung gamit ng MBB, kayo ay itinuring na mga anak ng Diyos. Kayo ay ibinilang na bahagi ng pamilya ng Diyos. At yun pa lamang po, yung tayo ay ampunin ng Diyos, ariin niyang mga anak, yung isama tayo sa kanyang pamilya, yun ay malaking pagpapala na po. Amen po ba? Yun ay malaking pagpapala na po para sa atin. Okay? Sa noong unang panahon, sa mga Romano, uso po yung pag-aampon. Yung mga Roman, sa panahon ni na Pablo, at saka yung mga nauna pang henerasyon sa panahon ni na Apostol Pablo, uso po sa kanila yung pag-aampon talaga. Talagang ginagawa nila yung pag-aampon. Legal sa kanila yung pag-aampon. Pero alam niyo po ba, sa mga Romano, hindi sila nag-aampon ng mga bata. Sa atin, pag nag-aampon tayo, ano yung hahanapin natin? Sanggol. Hanggat maaari. Diba? Sanggol. Kung may edad na, siguro mga 5 years old, 6 years old, diba? Pero alam niyo po, yung mga Romano, sila po ay nag-aampon ng magiging anak nila, at yung taon na hinahanap nila para kanilang ampunin ay mga adult na. Adult. Okay? Mga nasa hustong gulang na. Nasa hustong edad na. At bihirang-bihira lang po para sa mga Romano na sila po ay mag-ampon ng babae. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, we are adopted as sons. Ginamit na is son, anak na lalaki, hindi anak na babae. Kasi natin, yun ang ginagawa. Kasi yun yung culture nila. Kultura po kasi nila iyon. Anyway, brothers and sisters in Christ, ito yung sinasabi natin na para maunawaan natin ang sinasabi ng Bible, hindi mo pwedeng i-interpret ang Bible base sa iyong panahon. May interpret natin
yung mga talata sa Bible at ang kailangan gawin natin, balikan natin yung panahon nila. Kasi isinulat ang Bible sa panahon nila. So maunawaan lamang ang Bible sa paraang kultura nila at sa paraang salita nila. At ang isa sa kultura ng mga Romano, madalang na sila ay mag-ampon ng babae at malamang sa malamang. Siguro 99.9% ng ratio or percentage na kanilang inaampon ay puro mga lalaki na nasa tamang edad na. Papayag po ba kayo yung anak mo, 16 years old na, 17, 18, aampunin siya? Natapos na siya mag-aral lahat-lahat, tapos doon pa siya aampunin. Papayag po ba kayo nun? Hindi pwede, no? Hindi pwede. Pero sa panahon po nila, ang hinahanap nilang aampunin nila ay yung mga bata na nasa hustong gulang na. Okay? Kuha natin. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, sila po ay naghahanap ng mga kabataang lalaki na aampunin nila edad 20 pataas. 20 years old and above. Minsan pa kahit 30, kahit 30 years old, inaampun po nila. Ito yung tanong, sino ang mayroong kakayahan para mag-ampon sa panahon nila? Palagay ninyo, mayayaman. Okay? Kahit naman sa panahon natin, di ba, kadalasan, kung dadaan ka sa proseso ng legal, ang mayroong lang kakayahan talaga na mag-ampon ay ang mga mayayaman, mayroong mga may kaya sa buhay. So, ibig sabihin, sa panahon nila, ang mga nag-aampon ay mga taong mayayaman. Ang mga nag-aampon ay mga taong kilala. Mga sikat na mga taong hinahangahan, mga taong mayroong posisyon sa lipunan. Yun yung mga umaampon. So in short, mayaman talaga yung mga nag-aampon sa panahon nila at hindi lamang sila mayaman, kilala sila, sikat. Hindi dahil sila ay mga vlogger, kundi dahil meron silang status sa bansa. Mga politiko pa nga eh. Baka mga senador pa nga yung mga nag-aampon. At kadalasan, itong mga nag-aampon na ito, kahit sila ay meron ng mga anak, take note of that, kahit sila po ay meron ng mga anak, mag-aampon pa rin sila. Pero kung wala silang mga anak, ang best option nila ay mag-aampon sila. Ngayon, ito yung mangyayari. Lahat ng kayamanan na meron yung nag-ampon, ibibigay doon sa bata. Lahat ng karapatang iyon, para sa bata na inampun nila. Kuha natin. Okay, so na-imagine nyo na kung ano yung pag-aampon na ginawa ng Diyos sa atin? Ano yung sinasabi dito ng Bible? Nung sinabi ni Pablo na nung tayo ay inampon ng Diyos, ang lahat ng mana na meron si Kristo ay bahagi tayo ng mana ni Kristo. Hello? So maraming mga tao dito, mayaman sila. Magsabi ng amen ang mga mayayaman. Kapatid, linawin ko lang. Kung ikaw ay anak ng Diyos, mayaman ka sa langit, kahit dukha ka dito sa lupa. Amen. Ulitin ko lang, kapatid, kung anak ka ng Diyos, kung tunay kang Kristyano, kung tunay kang sumampalataya kay Jesus, doon sa langit, mayaman ka na, kahit dito sa lupa, dukha ka. Bakit? Imagine natin ito, sumusulat si Apostol Pablo sa kultura ng mga Romano, ng mga Griego, kung paano yung pamantayan nila ng pag-aampon. At kapag nag-ampon ang isang mayaman, ang lahat ng kanyang mana ay nakalaan doon sa inampon. Ang Diyos mayaman siya doon sa kalangitan. So ibig sabihin, kung inampun ka ng Diyos ang lahat ng mana na meron si Kristo, bahagi ka ng mana ng ating Panginoong Jesucristo. So bagamat dukha ka dito sa lupa, mayaman ka naman doon sa langit. Alam niyo bakit po sila nag-aampon? Dahil sinisecure nila ang kanilang future. Nais ng mga mayayaman na mayroong magpatuloy ng kanilang legacy.
ng lahat ng kanilang legacy. Anyway, sa ancient Rome, ang tawag po dito ay patria potestas. Patria potestas. Na ang ibig sabihin, the father's power. The father's power. Ibig sabihin, mayroong kapangyarihan na magsabi ang ama na ito ang gusto ko. Okay? Ngayon, listen, ito mga kapatid, pakinggan nyo maayos. Kapag ang isang mayaman nag-ampun siya, okay? Kapag ang isang mayaman nag-ampun siya, bahagi ng kanyang father's power, okay? Pwede niyang palayasin ang kanyang tunay na anak. Ganoon yung kultura ng mga Roman. Mas matimbang sa kanila yung kanilang inampon kesa doon sa tunay nilang anak. Ngayon, bakit? Example, yung mayaman, meron siyang anak. Ayaw niya doon sa kanyang anak, mag-aampun siya ng iba. Yung anak niyang totoo, pwede niyang ibenta para ampunin ng iba. Pero hindi niya pwede ibenta yung kanyang inampon para ampunin ng iba. Ganoon yung proseso, ganoon yung patakaran na meron sila. Na pwede lang ibenta yung kanilang sariling anak pero hindi na pwedeng ibenta yung kanilang inampon. Alam niyo po ba na pwede rin nila legal na pwede lang patayin yung kanilang tunay na anak? Kahit pwede na lang gawin yun. Legal po yun. At yun ay kasama doon sa power ng tatay. Pwede lang patayin yung kanilang tunay na anak pero hindi pwedeng patayin yung inampon nila. Why? Because the father has the absolute power over his children. Over his children. Alam mo yun? Kapag ang anak niya ayaw niya maging tagapagmana, pwede siya mag-ampun ng iba. Okay, kapag ang anak niya ayaw niya sa kanya, ayaw niya sa anak niya, pwede siyang mag-ampun ng iba. So pinipili yung mga inaampun nila hindi bilang isang baby, pero mga nasa tamang gulang na. Okay? Ibig sabihin, sure na sila. Hinihintay nila na ang bata ay umabot ng 20 or 30 years old. Bakit? Para makita nila kung ano ang potensyal ng batang yun. Para makita nila kung meron kakayahang mag-lead yung batang iyon. Para makita nila kung meron bang katalinuhan yung batang iyon. Para makita nila kung meron bang sapat na lakas yung batang iyon. Para makita nila kung marunong ang batang iyon. Yun ang dahilan kung bakit nasa tamang edad na yung mga inaampun nila. Para makita nila kung capable siya na ipagpatuloy ang legacy ng tatay. Kung malakas ba siya, matapang ba siya, matalino ba siya, yon yung tinitingnan nila. So naghahanap sila nung kasunod na magkakamit ng tinatawag na father's power. Bakit? Siya na po yung magiging ulo ng pamilya niya. Kapalit nung tatay. Isipin mo yun? Di ba? Kapag nag-ampun sila, ibig sabihin, yung batang inampun, siya yung probable na papalit sa kanyang posisyon sa lipunan. Kaya naghahanap sila ng mga bata na nasa 20, 30 years old, nasa tamang gulang, para makita nila yung kasanayan ng bata. At minsan, kapag nakita nila yung sariling anak nila, walang kakayahan, mag-aampun talaga sila. Kuha ninyo? Ganoon katindi yung masabi natin na competition sa family nila. Okay? So, nice nila na magkaroon ng mga anak na magpapatuloy nung lahi nila. Okay? So, karagdagan, in the Roman times, yung mga head of the family, sila yung mga nagiging manager. Sila yung tagapamahala ng kayamanan ng pamilya. Okay? Sometimes,
Sila po yung nangangalaga doon sa pananampalataya ng family. At ang reality, kung ano po yung Diyos na sinasamba ng kanilang tatay, susunod yung pamilya. Okay? Sa kultura nila, kung ano yung relihiyon ng ama, iyon ang sinusunod ng pamilya. Kaya napakahalaga para sa kanila na meron silang aampunin na capable adult para pangalagaan, pangasiwaan ang kanilang pamilya. At ang may kakayahan lamang na mag-ampon ay ang mga mayayaman kasi binibili sa napakataas na halaga ang ganong klase ng bata. Alam niyo po ba sa panahon nila, isang karangalan na sila ay maampon? Isang karangalan na sila ay maampon. Bakit? No? Kasi ang aampon sa kanila, mayaman at kilalang mga tao. Okay? Mga mayaman at kilalang mga tao. Ngayon, yung mga pamilya nung inaampon, they will take that for their advantage. Bakit? Kasi doon sa mga mahihirap na mga pamilya, meron silang mataas na pangarap para sa mga anak nila. At ang tanging paraan para maabot nila yung pangarap nila para sa kanilang mga anak, makarating sa posisyon ay sa paraan lamang ng pag-aampon. Di ba? Sa paraan lamang ng pag-aampon. Yun lang ang paraan nila para tumaas ang estado ng buhay ng kanilang mga anak. Okay? Again, kadalasan sa mga nag-aampon, mga emperador, mga senador sa Rome. Okay? So ito yung diwa ng adoption sa Rome. Pero ang kagandahan dito, kapag inadapt ka, hindi nangangahulugan na hindi mo nakilala yung iyong mga pamilya. Diba? Kasi sa atin, gusto natin mag-ampon ng sanggol kasi gusto natin na walang ibang kikilalaning pamilya yung anak natin, napapalakihin natin. Sa kanila, hindi po. No, kahit inampon mo na yung bata, hindi nangangahulugan na tatalikuran mo na ang iyong pamilya. Diba? So, ibig sabihin, meron pa rin silang koneksyon sa kanilang dating pamilya. Yun nga lang, yung batang inampon, dadalhin niya yung pangalan nung nag-ampon sa kanila. Which is katulad ng ginagawa natin sa panahon natin ngayon. Ibig sabihin, yun na ang pangalan na dadalhin ng batang inampon hanggang sa siya ay mamatay. At ang kagandahan dito, lahat ng karapatan, lahat ng pribilehiyo para sa isang tunay na anak ay ipapamana doon sa batang inampon. At iyon ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Tayo ay inampon ng Diyos, tayo ay kinukup ng Diyos, wala tayong future, wala tayong kinabukasan, pero dahil sa biyaya ng Diyos, pinili niya tayo. At tayo ay tinubos niya, binili niya sa pamamagitan ng buhay at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Now, ano ang resulta ng pag-aampon na ito? Number 1, ano ang resulta? Kapag inampon ka, meron ka ng bagong tatay. Pansinin niyo, sabi ni Apostol Pablo, dati kayong alipin ng mga Panginoon na yan, ng mga Diyos. Pero dahil kayo ay kinukup ng Diyos, kayo ay meron ng bagong Ama. That's why you can call Him Abba Father. So tandaan po natin ang reality nito, mga kapatid, na nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, meron na tayong bagong Ama, at ang Ama na ating pwedeng tawagin sa panahon na tayo ay nahihirapan, walang iba kundi yung Ama na tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos Ama. Pangalawa, hindi lamang tayo magkakaroon ng bagong Ama, tayo ay magiging tagapagmana ng kaniyang kayamanan. No, kapag ikaw ay inampon, ikaw na yung pangunahing tagapagmana. Ibig sabihin, priority ka sa lahat ng mana. Yan ang kultura ng mga Romano. Kahit na maraming anak,
Yung tao na nag-ampon, ikaw pa rin yung priority sa lahat ng mga mana na ibibigay ng tatay. At kung ikaw yung priority, pwede mong i-share ang iyong mga mamanahin, pero ikaw yung priority sa lahat ng kayamanan ng inyong ama. Pangatlo, na resulta ng pag-aampon na ito, bayad na lahat ng pagkakautang mo. Kapag inampun ka ng isang mayamang tao, bayad na ang lahat ng iyong pagkakautang. Hindi lamang pagkakautang mo, pati pagkakautang ng iyong pamilya. Babayaran lahat iyon. Buburahin lahat ng record. As if, kapag inampun ka sa panahon nila, parang wala ka ng nakaraang buhay. Na lahat ng record patungkol sa iyo, buburahin na, pati yung mga pagkakautang mo, tatanggalin na as if hindi ka nabuhay dati. You are a new person na ngayon. Para ka ng bagong nilalang, bagong pagkatao na ang ihaharap sa lipunan. Isasantabi na lahat, buburahin na lahat. At legal na ginagawa iyon ng iyong bagong ama. Di ba? Kaya nga nung tayo tinanggap ng Diyos, di ba? Lahat ng mga pagkakautang natin tinanggal na. Anong sabi ni Jesus Christ? It is finished. It is paid in full. Di ba? Napakasarap na tayo ay ampunin ng Diyos. Kasi meron na tayong bagong ama. Tayo yung priority sa kanyang mana. Okay? And then hindi lamang iyon, meron pa tayong yung mga record ng ating mga pagkakautang, lahat ng iyon buburahin. At pang-apat, kinakailangan bilhin ka sa napakalaking halaga. Ibig sabihin, yung iyong dating pamilya makikinabang kapag ikaw ay inampon. Bakit? Kasi kung inampon ka ng mayayaman, babayaran nila yung iyong mga magulang. At kung yung mga magulang mo, meron silang napakalaking pagkakautang, mababayaran nila dahil sa laki ng halaga na ipinambili sa iyo. Merong isang Roman Syrian law book na ang tawag dito, merong quotation doon ang sabi, a man cannot disown an adopted son. Hindi daw pwedeng talikuran, itapon ng isang tatay ang kanyang anak na inampun. Ano ibig sabihin na? Nangangahulugan na kapag inampun ka, permanente na yon habang buhay. Legally binding. Ganon din sa Diyos. Kapag inampun ka ng Diyos, permanente na yon. At kung totoo kang Kristiyano, kahit magkasala ka, kahit magkamali ka, hindi sasabihin ng Diyos na hindi na kita anak. Okay? Pero, sa kabilang banda, kapag nagkasala ka dahil ang Diyos ay ang iyong ama, didisiplinahin ka niya. Kuha natin, didisiplinahin ka ng Diyos, pero hindi niya sinasabing, okay, no, nagkasala ka, nagkamali ka, ngayon hindi nagtaanak. Wala pong ganun sa Diyos. Kapag inampun ka ng Diyos, that will be permanent. Iingatan ka doon sa pamilya. Secure yung mamanahin nung bata na inampon sa pamilya. So yun ang resulta ng pag-aampon na ginagawa noon. At ito rin yung resulta ng pag-aampon na ginawa ng Diyos sa atin. Naranasan natin yung pag-aampon ng Diyos. Tayo ay napabilang sa pamilya ng Diyos dahil tayo ay kanyang kinukop, tayo ay inampon ng Diyos. At dito sa Galatians chapter 4, nais ipaunawa ni Apostol Pablo yung bigat at yung mga pribilehiyo, yung karapatan na ibinibigay sa mga taong inampon sa pamilya ng Diyos. Sinasabi dito ni Apostol Pablo na sa dati ninyong kalagayan, napakadukhangin niyo. Sa dati ninyong kalagayan, napakakawawa ninyo. Na sa dati ninyong kalagayan, wala kayong value, wala kayong future, wala kayong pag-asa, wala kayong mararating doon sa dating pamilya ninyo. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, kayo ay Kanyang pinili. Kayo ay Kanyang binili.
tayo ay napabilang sa isang bagong pamilya at iyon ay ang pamilya ng Diyos. At dahil tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos, mamanahin natin ang lahat ng karapatan na meron ng ating Panginoong Jesucristo na pwede niyang ibigay sa atin. At kahit anong mangyari, hindi iyon mababago. Kanaon, kahalaga, yung pag-aampon na ginagawa ng Diyos, hindi lamang iyon. We can call Him and we can say to Him, Abba, Father. Ano ibig sabihin nun? We are very close to Him. Isang malapit na ugnayan, isang very intimate relationship ang meron tayo sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pag-aampon na ginawa niya sa atin. Again, John 1:12, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Kristo ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Karapatan at pribilehyo ang ibinibigay sa lahat ng mga inampon ng Diyos. Ang sabi sa English, they have been given the authority to be called sons of God. Ibig sabihin, tayo ay iniligay sa position of authority. Position of authority, anong ibig sabihin nito? Doon sa millennial kingdom. Doon sa millennial kingdom, we will rule and reign over the world with Christ. Tayo ay uupo kasama ng ating Panginoong Jesucristo sa kaniyang pamumuno. In Romans chapter 8, ang sabi doon ni Apostol Pablo, tayo ay kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo. At alam niyo po ba, kapag nag-aampon yung mga Romano, meron silang mga witness. Merong testigo. At sa Bible, mapapansin po natin, merong testigo nung tayo ay inampun ng Diyos. Sino yon? Basahin natin sa Galatians chapter 4. Okay? Verse 6. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama-Ama ko. Kapag ang mga Romano, kapag nag-ampun sila, meron silang 7 witnesses. At alam niyo po ba, sa book of Isaiah, I think if I am not mistaken, okay? If I am not mistaken, in Isaiah chapter 11 verse 2, if you're going to open your Bible sa Isaiah 11 verse 2, Isaiah chapter 11 verse 2. Ito ka din, sasabi niya, mananahan sa kaniya ang espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng karunungan at pangunawa, ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Para i-establish, di ba? Kasi minsan ganito, di ba? Kapag walang testigo, example, naghabol yung pamilya. Kung walang testigo, sino ang magpapatunay na ikaw ay talagang inampon? Wala. Pero kung mayroong testigo, kapag naghabol yung pamilya, yung mga witness nung pag-aampun sa iyo doon sa seremonya, magpapatunay sila. Yun ang role ng 7 witnesses. Pumipili sila ng 7 witnesses. And in Isaiah chapter 11 verse 2, mapapansin natin dito that the Holy Spirit is the 7-fold Spirit na binabanggit sa Isaiah. The 7-fold Spirit, ibig sabihin, mayroong 7 characteristics ng Holy Spirit na binabanggit sa Isaiah chapter 11 verse 2. And those characteristics in Galatians chapter 4, those are the witnesses that we have na tayo ay talagang inampun ng Diyos. Ibig sabihin, meron at merong magpapatunay na tayo ay talagang inampun ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 8, sino ang makapaglatag ng mga bagay laban sa mga hinirang ng Diyos? Si Kristo kaya? Diba? Kaya nga every time na sinasabi sa atin ng Diablo, hindi ka tunay na anak ng Diyos. No? Tingnan mo, nagkasala ka naman. The Holy Spirit is bearing witness with us. Sinasabi, you can call out Abba, Father, to your Father in heaven. Kuha natin, we can call out to Him. At
At yung Holy Spirit ang nagpapatunay doon. Now, balikan natin yung Galatians chapter 4. Basahin natin sa verse 7. Galatians chapter 4, verse 7. Look at this. Ginawa na kayo ng Diyos ng mga anak at hindi na alipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Ano sabi niya? Hindi na kayo mga alipin. By the way, mapapansin natin dito, sa panahon ni Apostol Pablo, pati yung mga alipin, pwede nilang ampunin. Pati yung mga alipin. As long as meron silang kakayahan, as long as pwede nilang, meron silang karunungan para ipagpatuloy yung legacy ng nag-ampun sa kanila, pwede silang ampunin. Alam mo yung ibig sabihin nito? Ang madalas na inaampun sa panahon nila, mga bata na magagaling at matatalino. Mga batang magaling at matatalino. In short, they are professional. Mga professional ang mga inaampon sa panahon nila. Pero ano sabi ng Bible dito? Hindi na kayo alipin, bagkus kayo ay mga tagapagmana ng Diyos. So, ibig sabihin, ang pinakapunto ng pag-aampon na ginagawa ng Diyos ay upang maranasan mo yung pribilehiyo na meron ang mga anak ng Diyos. Same in our salvation. Ang Diyos ang pumili sa atin. At ang sabi ng Biblia, pinili tayo ng Diyos bago pa man likain ang sanlibutan. At dahil tayo ay inampun ng Diyos, lahat ng mga bagay na meron sa Diyos, tayo ay tagapagmana ng mga bagay na iyon. And what are those? Minamana natin yung pag-ibig ng Diyos. Minamana natin yung biyaya ng Diyos. Minamana natin yung grasya ng Diyos. Nararanasan natin yung pag-ibig ng Diyos. So, ang pinakapunto ng lahat ng mga bagay na ito, tayo ay naging tagapagmana ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagpili, sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Pagsapit ng tamang panahon, tayo ay binili sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kung ang ating kaligtasan ay nakabase sa ating kakayahan, sino ang maliligtas? Pero dahil ang Diyos ang pumili sa atin, tayo ngayon ay tagapagmana kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Anyway, kapag sinabi natin tagapagmana, nangangahulugan, namamanahin natin lahat ng mga bagay na meron ang Diyos. Mararanasan natin yung kaluwalhatian doon sa kalangitan. Nangangahulugan na kung anuman yung mana na meron ng ating Panginoong Jesucristo ay mamanahin ng mga inampon ng Diyos. Mamanahin ng mga inampon ng Diyos. But before that, brothers and sisters in Christ, let's open our Bible in Romans chapter 8. Please open your Bible in Romans chapter 8. Romans chapter 8, verses 17 and 18. Romans chapter 8, verse 17 and 18. Are you ready with this? Handa na ba kayo sa Romans chapter 8, verse 17 and 18? Pakinggan niyo pumayos. At iyamang mga anak. Magsabi ng amen ng mga anak. Amen. Pero ano sabi ng Bible? At iyamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos. At kasamang tagapagmana, kasama ni Kristo. Ganda, di ba? Sapagkat kung tayo'y kasama niya, saan? Kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makasama niya sa kaniyang kaluwalhatian. Verse 18,
Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. Okay? Sabi ko sa inyo kanina, tayo ay mayaman doon sa kalangitan kahit dukha tayo dito sa lupa. At bilang kabahagi at kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo, we are waiting for that glory in heaven. Tayo ay naghihintay doon sa kaluwalhatian, doon sa langit, at ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, yamang kasama tayo, kapagmana ng ating Panginoong Jesucristo, tayo kasama din niya sa kanyang pagtitiis. Baka tayo ay mga Kristyano, puro gusto natin pasarap, pero ayaw natin ng mga pahirap. Tama? Kasi iniisip natin, kapag naging Kristyano tayo, kapag malapit tayo sa Diyos, baka mawalan ako ng problema, mababawasan yung problema ko, gagaan ang buhay ko, mali po mga kapatid. Dahil sinasabi ng Biblia na ang mga lumalakad sa katuwiran ay daranas ng mga pag-uusig. At anong sabi ni Apostol Pablo? Kailangan nating pagtiisan ang mga bagay na iyan. So if you are longing for that glory in heaven, huwag mong kalimutan na habang hinihintay mo yung kaluwalhatian doon sa langit, habang nandirito ka sa mundong ito, mayroong magdurusa. At yung mga pagdurusang iyon, tinitiis mo. Hindi yung konting problema lang. Nakalimutan mo, tagapagmana ka pala sa langit. Hindi yung konting conflict lang sa church, nakalimutan mo kung sino yung ama mo. Hindi mo lang tinanggap yung kasagutan sa panalangin mo, pinagdudahan mo na yung pangako ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, kasama din tayo sa pagtitiis. Hindi lang puro kaluwalhatian, hindi lang puro sarap ang ipinangako sa atin ng Diyos. May kasamang pagtitiis ang sinasabi ng Diyos patungkol sa ating pananampalataya, at ang katotohanan, the more na lumalapit ang iyong relasyon sa Diyos, dumarami lalo ang mga pagtitiis na nararanasan mo sa buhay. Hindi po ba? Kapag mas gusto mo maglingkod kay Lord, kapag gusto mong pagsilbihan ang Panginoon, hindi ba mas maraming mga bagay na dapat mong pagtiisan? Bakit? Gusto mong maglingkod kay Lord, mayroong magiging hadlang. At dahil mahal mo ang Diyos, dahil naranasan mo ang pagmamahal niya, kahit mayroong hadlang, titiisin mo yung bagay na iyon para lamang maibigay mo ang iyong pag-ibig sa Diyos dahil naranasan mo ang kanyang pag-ibig. Hindi nawawala ang problema dahil Kristyano ka. Ang katotohanan, mas dumarami ang mga problema dahil ikaw ay Kristyano. That's why, ang sabi ni Apostol Pablo, you have to set your eyes on things above. Sabi niya, ituon mo ang iyong pansin, ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay doon sa panlangit, hindi doon sa mga bagay na panlupa, hindi sa mga bagay na pansamantala. Dahil yung mga mana natin sa langit, they are permanent. Pero yung mga bagay na meron tayo dito sa lupa, they are just temporary. At ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko maihahambing yung kaluwalhatian naghihintay dito sa akin sa langit kumpara sa mga bagay na tinitiis ko dito sa lupa, because in heaven, I have all God's possession. Because in heaven, I can experience the glory of God. Mararanasan ko yung mga ipinangako ng Diyos. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo in Romans chapter 8 verse 28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang pananaw ng isang Kristyano, lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay niya ay mayroong plano ang Diyos. Ang sabi sa English, everything works together for good for those who love God and those who are called according to His purpose. Sa isang tunay na Kristyano, walang kamalasan. Bakit? Kahit yung mga bagay na masakit na nangyayari sa kanyang buhay, nakikita niya na mayroong purpose ng Diyos sa mga bagay na iyon, so walang Kristyanong malas. Amen. Nakikita natin yung pagkilos ng Diyos sa lahat ng mga bagay.
That's why we can say everything works together for good for those who love God and those who are called according to His purpose. Ang sabi niya sa verse 31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Meron ba? Wala. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakapagbigay ng paratang sa atin? Ano sabi sa verse 32? Look at this. Sabi sa verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? So ano yan? Pag uwi mo sa langit, hindi sasabihin ng Panginoon, ng Diyos, okay, sorry pinaasa lang kita doon sa pangako ko. Hindi po. Ang sabi ng Bible, hindi niya ipinagkait yung pinakamamahal na anak. Paano pa niya ipagkakait sa atin yung mga bagay na ipinangako niya? Ang lahat ng mga bagay ay para sa atin. Sabi ng Bible. Now, ang challenge, ganito. Kung sakaling dumating ang pagkakataon na meron kang marinig, na merong magpunta sa iyo, merong magsabi sa iyo ng panibagong katuruan, at sasabihin sa iyo, ito yung totoo, ito yung tama, ito yung tunay. At sasabihin sa iyo, ikaw ay maliligtas sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Babalikan mo ba yon? Susundin mo ba iyon? Ang sabi ni Apostol Pablo, baka masayang lang ang mga pagpapagal na ginawa ko sa inyo. Mga kapatid, kung naiisip ninyo na kayo ay nangihina, kung naiisip ninyo na gusto ninyong magpahinga or whatever, lalo na sa inyong relasyon sa Diyos, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi nyo kaya magtiis alang-alang sa Diyos, every time na dumarating sa isipan ninyo yung mga bagay na iyon, alalahanin ninyo ang mga manang hindi nawawala na naghihintay sa inyo doon sa langit. At habang tayo ay nandito sa mundong ito, huwag nating kakalimutan na ang lahat ng ating mga pagkakautang ay binura na sa pamamagitan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Yesu Cristo, yung dating pagkatao mo, binura na at nilimot na iyon ng Diyos. Yung lumang pamilya mo, wala na iyon. You are in a brand new family. Ang lahat ng mga bagay nito nararanasan mo. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw ay binili sa mahalagang dugo ng ating Panginoong Yesu Cristo. At ikaw ay inampun sa pamamagitan ng pagbabayad na ginawa sa atin ng ating Panginoong Yesu Cristo. Is there any reason para talikuran mo ang Diyos kung alam mo doon sa langit, mayaman ka, kahit dukha ka dito sa lupa? Lord, salamat po. Sambahin at purihin ang pangalan mo sa aming kalagitnaan. Kung aming babalikan yung dating pamilya po namin, alam po namin na wala kaming patutunguhan. Walang halaga ang buhay namin, wala kaming kinabukasan, pero dahil kayo ay mabiyaya, kami ay pinili po ninyo. We are so undeserving because we are sinners. And yet, Panginoon, pinili po ninyo na kami ibilang ninyo sa inyong pamilya sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Lord, if there are some things in our life na nagtutulak sa amin para kami lumayo, para kami tumalikod, nawa, huwag namin kalimutan na mayroong kayamanan sa langit na naghihintay. At totoo ang inyong mga pangalan. Give us the ability through the Holy Spirit to endure
such satellites. Ama, salamat, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.